Walang eksaktong taon. North Cotabato, Mindanao. Sa kwento ng aking kinikilalang ina, pinaampun ako sa kanya ng aking mga tunay na magulang. Hanggang sa nagkaisip na ako, ay madalas ko nang tanungin sa kanila kung bakit nga ako pinaampun ng mga tunay kong mga magulang. Dala ba ng kahirapan? O ayaw lang talaga nila ng responsibilidad? Yon ang mga sentimento ni Joby Bagis bago namin nalaman ang totoo. Ako si Jeric, di totoong pangalan. Karanasan namin ito ng aking mga kaibigan, kasama nga si Joby, na isang ampon. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Mag-subscribe po kayo sa ating channel. Sapakin ang like button. Dikdikin ang notification bell. Papasok na sa first year college noon si Jeric. Sa FEU for specific. Masscom ang course niya. At dito niya nakilala si Joby, Irminda, Emson at Marlon. 5 lang yung babanggitin natin sa kwento kasama ni Jeric. Pero bali marami daw silang magkakaibigan. Kaso silang 5 lang ang nakaranas nito kasama si Joby. Siya yung taga North Cotabato. Ayon kay Joby, ay may kaya sa buhay ang mga umampun sa kanya. Kaya di na kailangang questionin kung bakit nakapasok siya sa mamahaling eskwelahan. Ang mga magbabarkadang ito ay may kakaibang hilig. Adventurous sila. Kaso iba yung trip nila . Kasi mahilig sila sa mga paranormal na bagay. Multo, engkanto, maligno, duwende, at iba pang kakatuwang bagay na hindi mo maipaliwanag sa mundo nating ginagalawan. Yun yung gusto nilang mapatunayan o makita. Sa katunayan nga, ay maraming beses nang pumunta sa sementeryo, mga haunted house, at bakanting lote ang mga to para lang maibsan yung pagkahilig nila o kuryosidad sa mga bagay patungkol sa kababalaghan o mga nilalang sa ibang dimensyon. At ayon pa kay Jeric, hindi lang basta-basta hilig yon. Dahil kung may pinaplano silang puntahan, lalo na pag sa iba't ibang probinsya, ay talagang pinag-iipunan pa nila yon galing sa kanilang mga allowance upang mapuntahan lang ang isang lugar na sinasabing may kaganapan ng kababalaghan. Samantalang itong si Joby na barkada nga rin nila, ay minsan lang sa isang taon na umuwi sa kanila sa Mindanao para makita rin ang kinikilala niyang mga magulang. Nang isang araw, sa mga panahong to ay 3rd year college na itong magbabarkada at ganun pa rin ang nakahiligan nila. Bagay na patungkol sa mga paranormal. At sa mga karanasan naman nila, may mga pagkakataon din na nakakita na nga sila ng multo o ibang nilalang na namamahay sa ibang dimensyon. Pero ang bagay lang na matagal na nilang gustong gawin ay makakita ng aswang. Ganon sila kabaliw sa kanilang kinahihiligan. Itong si Irminda at Marlon ay nagsasaliksik noon kung saan sila makakakita ng mga aswang. Kasi nga maraming kwento-kwento patungkol sa mga aswang, di ba? At sa pagsisiyasat nga nila ay napagtanto nung dalawa na ang karamihan sa mga kwento ng aswang kung saan may maaari kang makita ay sa parteng Visayas o Mindanao. Siyempre, sino pa ba ang taga Mindanao sa kanila? Pinakamalapit nilang makakausap patungkol doon. Walang iba kundi si Joby. Dahil nga doon ay
Agad na kinausap nitong dalawa si Joby. Total taga Mindanao naman siya. Baka kasi may alam siyang lugar doon na pwedeng makakita ng aswang. Wala akong alam doon, tugon ni Joby sa mga to. Ganon? Sayang naman. May ipon pa naman ako para makapunta doon. Tsaka malapit na rin kasi ang bakasyon eh. Salita ni Marlon. Timing sana. Doon na rin tayo magbabakasyon sa inyo, di ba? Ayon kay Jeric, may krusonada itong si Joby kay Marlon. Kaya naman parang nakonsyensya itong si Joby sa mga salitang binitiwan ni Marlon. At gusto niya itong mapagbigyan. Lalo na't parang pakiramdam niya dadalaw si Marlon sa mismong bahay nila sa Mindanao. Gusto niya yon syempre. Sa pagdaan ng mga araw ay napagdesisyonan ng mga magbabarkada na pumunta sa North Cotabato dahil umuo na nga si Joby. Bali 12 sana silang pupunta ayon kay Jeric. Pero yung iba, ang palusot, alang pamasahe. At yung iba naman ay hindi pinayagan ng mga magulang. Kaya bale 5 lang sila na natuloy. Si Jeric, Marlon, Emson, Erminda, at syempre si Joby na parang uuwi lang sa kanila. 1 linggo ang usapan na itatagal nitong 4 kasama si Joby. At patungkol naman sa usapang aswang, walang eksaktong sinabi sa kanila si Joby. Kung may aswang nga sa sinasabi niyang pupuntahan nila. At dun na rin nalaman ng 4 na kahit pala ampun itong si Joby, ay nakikita na niya at napupuntahan naman ang kanyang mga totoong magulang. Kaso, medyo malayo daw ito sa bayan. At yun yung lugar na pupuntahan nung 4 kasama si Joby. Dahil daw sa pagkakaalam ni Joby, doon ay baka nga may makita silang aswang. Baka lang ha. Hindi nila alam kung sinabi lang yun ni Joby para mabuhay yung interest nung 4 na pumunta doon. Pero bago pa man matapos ang eskwela, ay umuwi muna si Joby upang ipaalam daw ng personal sa kanyang kinikilalang mga magulang at orihinal na magulang na darating nga sila para magbakasyon sa bayan nila. Tapos bumalik din siya ng Maynila. Pagkatapos ng eskwela, bakasyon na nga at tumungo itong 5 papunta sa bahay nila Joby. Nang dumating sila doon, ang tanging nadatnan nila ay ang tatay ni Joby. Hindi yung orihinal ha, yung umampun yon sa kanya. Yung babae naman daw kasi na nanay-nanayan niya ay inaasikaso yung negosyo nila sa Cebu. Nagkataon lang din talaga na nandun yung tatay niya. 1 araw lang sila doon sa malaking bahay nila Joby sa bayan. At plano lang din nila na mag-stay ng 1 gabi sa bahay ng mga orihinal na magulang ni Joby. At yun na nga, tumuloy na sila sa lugar. 40. Halos 40 minuto ang biyahe ng mga magbabarkada papunta sa liblib na lugar na sinasabing baryo ng mga magulang ni Joby. At pagbaba nila sa isang kalsada na may kantong papasok. Pero rough road na yung looban na daan. May mga nakaabang na doon na habal-habal na siyang sasakyan mo papasok sa baryo. Bali 4 lang ang kayang isakay ng habal-habal. Pero pwede namang sumabit na yung isa para isahan na lang ang biyahe ng magkakaibigan. Si Emson ang sumabit at si Jeric naman ay sumakay sa likuran nung mamang driver. Sa part na to ng kwento, parang si Jeric na ang nagkukwento mga kabagis ha. Nang habang nasa biyahe na kami, ay biglang nagtanong itong si mamang driver na kung
anong sadya namin doon. At salita niya pa ng, "Magtatagal ba kayo doon? Maaga pa naman. Kaya pwede na siguro kayong umuwi ng hapon. Ako na rin ang susundo sa inyo kung gusto nyo." Sabi niya. Hindi ko nga alam nun kung anong gustong tumbukin nung mamang driver. Kung concerned ba siya o gusto lang niyang makapasada. Tapos ang sagot ko naman, baka nga matulog kami doon, Manong eh. Parang nagminor ng patakbo itong si Manong. "Ha? Matutulog kayo doon? Nako, mag-iingat kayo ha. Maraming aswang dyan." Wika niya na parang may halong takot. Pero parang normal lang sa kanya na usapan ang aswang. Nang nagkomento naman itong si Erminda na nasa loob ng tricycle. At sinabi niyang, "Ayos lang daw yun, Manong. Gusto rin namin makakita ng totoong aswang eh." Sa komentong yun ni Erminda, hindi na nagsalita itong mamang driver. Hanggang sa may nadaanan kaming ermitanyo na naglalakad sa daan. At pinara nito si mamang driver. Tumigil naman yung mamang driver. At pagtigil niya, tinitignan-tignan kami nung mamang ermitanyo. At salita lang niya ng, "Mga bisita, saan ang tungo niyo, Pablo?" Tang, dyan sa dulo. Mamamasyal daw ang mga bata eh." Nang sumilip pa yung matanda sa loob ng habal-habal. Parang sinisipat-sipat niya noon si Joby. At nagsalita siya sa mamang driver ng, "Pagbalik mo, Pablo, dumaan kayo dito mamaya." Umuo naman agad itong mamang driver na ang pangalan nga ay Pablo. At tumuloy na kami sa pagbiyahe. Nang marating namin ang dulo ng rough road na kalsada, pagbaba namin, medyo mahaba pa ang linakad namin bago namin marating ang sityo na sinasabi ni Joby. Dumaan kami noon sa maluwag-luwag naman na pilapil. Hanggang sa bumungad na nga sa amin ang isang maliit na baryo. Kaso sa pagdating pa lang namin doon, halos lahat ng mga mata ng taga doon ay sa amin nakatuon. Siguro sa isip ko noon, dahil nga dayo kami. Yung bahay ng mga magulang ni Joby ay pangkaraniwan lang naman. May 2 kwarto ito na maliliit. May sala rin ito na di gaanong kaluwang, pati yung kusina. Sa buong araw na yon, sa pakikihalubilo namin sa mga tao doon, nakasama ng mga magulang ni Joby, mukha naman silang mababait. Binibisita pa nga kami ng todo-todo. Hanggang sa sumapit na ang hapon. At parang may naaamoy na kami. Parang sumasangsang yung amoy ng lugar. At may mga naaamoy na kami na parang sumasangsang yung amoy ng lugar. At yung hapon pa na yon, para sa akin, masyado pang ang maaga yun eh. Pero naghain na ang mga magulang ni Joby sa mesa para sa hapunan. Para daw maaga rin kaming makapagpahinga dahil sa biyahe. Bopis ang pagkakaalam ko doon sa isang putahe. Pero yung iba, hindi ko na maintindihan kung anong putahe yun. Gutom na rin kami noon. Dahil doon palaki na Joby, hindi daw sila nanananghalian, kaya ang tanging kinain namin ay yung tinapay na baon ni Joby at ni Erminda. Nang nasa hapagkainan na kami, kinakalabit-kalabit kami ni Joby. Kaming 2 ni Marlon, dahil kami yung katabi niya. Sa silong ng mesa niya kami kinakalabit. Alam niyo ba kung bakit? Binili niya sa amin na huwag kumain doon sa kanila. Kahit hanggang sa makauwi lang kami kinaumagahan. Kaya nga bumili sila ni Erminda ng maraming tinapay. Nang nagsalita ang tatay ni Joby, "Anong problema? Hindi niyo ba kursunada ang ulam? Kumain na kayo."
Di ba, pagod kayo sa biyahe? Wika nito. Si Joby na ang sumagot sa mga oras na yon, dahil parang alanganin ang lahat na magsalita. Para kasing ang lakas ng dating nung tatay ni Joby. Nakakatakot. Yun yung pakiramdam nung nagsalita na siya. Nung kanina lang kasi, okay pa naman. Bakit ngayong papadilim na? Parang nag-iba na ang aura nila. Seryoso na yung mga magulang ni Joby. Hindi pa man natatapos yung kainan namin nun. Tumayo na kami. Kasi naiilang na kami ni Marlon. Kasama yung dalawa, si Erminda at si Emson. Pagkatayo nga namin, ay nagtinginan yung magulang ni Joby. Tapos yung boses ng ama niya na parang may pinapahiwatig na sa kanyang asawa. Ganon. Tapos parang inuunat-unat niya yung leeg nito. Alam niyo yung parang nangawit yung leeg nito. Kaya iginagalaw-galaw niya. Lumabas kaming apat. Papadilim na yon. Kasi yuyosin na lang daw si Emson at si Marlon sa labas. Sumunod sa amin si Joby. Prinangka naman ni Erminda si Joby. At tinanong kung bakit ganon ang mga magulang nito. Kasi parang nag-iba na yung ugali. Tapos ang sagot naman ni Joby, "Hindi ba, Erminda? Sabi niyo, gusto niyong makakita ng aswang? Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, aswang ang mga tunay kong magulang. Kaya nila ako ipinaampon." Naubo si Marlon. Kasi parang biglang nalunok ni Marlon yung usok ng sigarilyo na kanyang hinihit-hit. Sa narinig niyang sinabi ni Joby, "Ha?" Nakanganga naman si Emson. Pati ako. Parang nangginaw sa narinig ko kay Joby. Sabay sunod na salita ni Joby na, "Di ba gusto niyong makakita ng aswang? Yan na sila. Lahat ng nakatira dito ay mga aswang." Hindi na kami nakaimik na apat. Totoo yung sinabi ni Joby. Ngayon, sino ang may kasalanan? Kami, di ba? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Wika ni Emson nang pagkasalita niya nun. May isang baboy na itim kaming nasipat sa labas ng bakuran nila Joby. Mabalahibo yon. Talagang maitim. Tapos parang may isip yung baboy. Dahil nakatingin sa amin na parang nagmamatsyag. Napukaw lang ang paningin namin sa baboy nung, "Papasukin mo ng mga kaibigan mo. Naaamoy na sila ng iba." Salita nung tatay ni Joby. Nang papasok na kami sa bahay. Sa pag-aya naman ni Joby. Pero narinig ko pa na binugaw nung tatay ni Joby yung baboy na itim. "Hoy! Ando! Maaga pa! Huwag mo kaming pakikialaman dito." Ewan ko kung may kausap siya nun. Pero may pangalan siyang binanggit eh. Yung baboy lang naman ang nakita namin sa harapan. At nung nasa kabilang silid na kami, iniwan kami doon ni Joby. Nang mga ilang sandali pa, kinalabit ako ni Marlon. Dahil parang naririnig niyang nag-uusap si Joby at yung mga magulang nito. Sa dingding kami nakinig sa kwarto. "Pero ayaw ko, tay. Matagal ko ng kaibigan ng mga yan eh.
boses ni Joby. Manahimik ka. Ngayon ka pa aatras. Nandito na sila. Inaasahan na yan ng iba nating kauri. Kaya hindi sila pwedeng biguin. Kaya ka nga namin ipinampon, di ba? Para kahit hindi ka na magmana ng pagiging sa aswang ng nanay mo, may koneksyon kami sa labas. At makadagit tayo ng mga tao. Ang lahat ng tinatamasa mong karangyaan ngayon, Joby, ay dahil sa amin. Malaki ang utang na loob mo sa amin ng iyong nanay. Boses nung tatay ni Joby habang nakikinig kami mula sa kabilang dingding. Kumilos itong si Emson at tumunog yung dingding. Biglang natigil yung pag-uusap ng mag-ama sa kabilang kwarto. Yung huling narinig ko ay, "Shh! Shh! Shh! Tumahimik ka!" Ilang sandali pa ang lumipas. Pumasok si Joby sa aming silid na 4 at doon ay pinag-apuran niya kaming ihanda ang aming mga gamit. Dahil sa mismong gabing yon, uuwi na kami. Dahil ang sabi niya, kakarnihin na kami doon. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, sinabi pa ni Joby na samantalahin namin ang pagkakataon para umalis. Kasi lumabas yung mga magulang ni Joby dahil naghahanda na sila kasama ang iba pang aswang para kami ay kunin. At ang naatasan nilang magbantay muna ay si Joby. Kaso nagbago ang isip nito dahil naisip niya rin siguro ang mga pinagsamahan naming 5, lalo na't andon si Marlon. Mabilis na kami ay nag-impake ng mga gamit at kumilos. Paglabas namin ng kwarto ay dinaan kami ni Joby sa likuran ng kanilang bahay. Dahan-dahan kaming naglakad dahil yung mga tao doon nasilip namin na parang abalang-abala sa harapan at may mga ilang kawa na nakasalang sa apoy. Parang nagpapakulo sila ng tubig. Sabi ni Joby, may daanan daw sa likod na diretso sa kalsada. Medyo masukal nga lang daw yon. At siguradong madadaanan namin yung bahay ng matandang ermitanyo na nakasalubong namin sa daan. Pag di raw namin kinaya na matungtong ang kalsada dahil may kabahayan na doon na pwede naming hingan ng tulong. Kahit doon na kami dumiretso sa bahay ng ermitanyo. Dahil hindi raw yun kaya ng pamilya ni Joby. Isa raw yung malakas na manggagamot at matagal ng kalaban ng pamilya nila Joby. O yung maliit na barangay na yun na puro aswang nga. Si Joby naman ay magpapaiwan para naman huwag makalata yung mga magulang niya at sasabihin niya dito na ando dun lang kami sa kwarto. Naglalakad na kami nun sa masukal na pilapil. Nang nagyakapan pa kasi itong si Erminda at si Joby. Sa isip ko nga nun, mga babae talaga. Nakakabwisit. Nasa kapahamakan na nga kami. Nang may biglang isang itim na naman na baboy ang sumambulat sa amin na mas malaki kaysa sa nakita namin kanina at gumawa ito ng ingay. Alright, ayun mga kabagis, hanggang part 2 lang to. Hindi nagkasya kasi dito sa buong part 1 natin eh, kaya pinutol ko muna. Mahaba eh. Wala muna tayong shoutout mga kabagis ha. Sa susunod na lang. Salamat sa tunay na suporta.